Welcome back ulit sa ating munting YouTube channel. Bali ngayon, ipapasyal ko kayo sa aming lugar dito sa Samar at ipapakita natin yung mga rock formation dito sa amin. Sayang yung pagkakataon dahil kung makakakuha sana tayo ng kung nagpakita yung malaking pawikan dito, makakakuha sana tayo ng magandang video. Kasi mayroon dito guys, malaking pawikan na kasing laki ng kung ano yung pinakamalaki yung mesa dyan na tinatawag yung round table, yun ang size niya. Malaki siya kasi kung ikumpara mo sa tao yung height niya, naglalaro sa 5 feet pataas yung lapad niya nung likuran ng pawikan. Pambayan muna tayo, bali pag-uusapan natin tong isla na to. Sinong panahon nung mga unang tao pa dito ng Samar, bali ito talagang itong island na to, pinangingilagan talaga ng mga tao nung araw tong lugar na to. Kasi ayon sa mga kwento ng mga matatanda dito sa amin, itong lugar na to ay dati raw pinamamahayan ng mga engkanto. Hindi ko lang alam ngayon kung yung mga ganong kwento kung may naniniwala pa, pero ayon dito sa amin sa mga unang mga matatanda dito, at sa totoo lang kahit ako medyo na ano ko talaga yung mga kwento dito, kasi nung time na yon, dito kasi yung isla na to maraming isda, kaya dito laging ginagamitan ng badil yung tawag dito sa amin. Yung nitrate yung ginagamit, hindi talaga dinamita, yung nitrate yung ginagawang pampasabog. Pero bago tayo mag-umpisa doon, ipapakita muna natin dito itong creature mythology dito sa Samar. Ito yung tinatawag nilang Godzilla in the Samar Island. Merong sabi ng mga matatanda, ito raw yung Godzilla nung araw. Parang higante siyang creature na nakatira sa island na yan. Tapos yung mga engkanto raw ay nagalit dyan sa creature na yan dahil napakaingay daw. Ginawang bato raw ng mga engkanto na nangangalaga sa lugar na to. Kaya yung mga tao sa lugar na to, ilag na ilag sa lugar na to, kaya hindi siya masyadong pinupuntahan ng mga taga rito sa amin. May nagpupunta naman dito, kaya lang karamihan yung nagpupunta dito yung nanguhuli ng isda. Pero yung sasabihin nilang tatambay mga masyal dito, ilag na ilag yung mga tao dito sa lugar ng altar na tinatawag nila. Balikan natin yung kwento natin kanina, yung tungkol sa pagda-dynamite, yung badil yung tawag sa amin. Dati kasi nung araw, itong lugar na to hinagisan ng dinamita o badil. Ngayon yung tao daw dito na mismong magpapasabog sana dahil nakakita siya ng tambak-tambak na isda, hagisan niya sana ng badil o dinamita. Ngayon nung ihagis na niya sana at kanya sinindihan na niya yung paputok niya, ayun, biglang may sabi ng kwento nung mga nakakita, hindi daw niya mabitaw-bitawan yung badil o dinamita na hagis niya sana. Ayun, na disgrasya, sumabog siya mismo sa mismong sasakyan niya, yung bangka na maliit. Doon siya sumabog, nagkawarak-warak yung katawan ng tao. Sabi naman ng ibang mga matatanda, nung time na yun daw kaya hindi niya maihagis yung badil o dinamita na hawak niya dahil pinigilan daw ng mga engkanto na nagbabantay sa lugar na to. Kaya hanggang sa pagsabog nung dinamita o badil,
doon mismo sa kamay niya pumutok yung bitbit niya. Kung napapansin nyo, yung corals dito maraming patay kasi nung araw nga ginagamitan dito ng pampasabog yung dagat, kaya ganyan yung itsura. Sa ngayon nag-umpisa pa lang mag-recover yung mga corals. Guys, yung lugar na to maraming isda at malalim, kaya kung gusto nyong pumunta sa mga ganitong lugar, for safety na lang at di naman kayo marunong lumangoy, kailangan magsuot na rin kayo ng life jacket. Pero kung marunong naman kayo, wala namang problema. Guys, yung nakikita nyong isla, bali ito yung tinatawag sa amin na Taytay. Bali yung dulo nito guys, may sa taas. Dati na rin yan may nagkaroon ng ano dyan, yung tawag doon, naibalita na rin sa mga reporter sa mga TV. May zipline kasi yan sa taas, kaya lang dito tayo sa likod may zipline yan. Bali yung layo nung zipline yan nasa 700 meters yung haba niya. Nandito tayo ngayon sa sa tinatawag nilang Little El Nido. Ito yung lugar ng nung Samar. Bali itong pangalan nitong lugar na to is sa kabila is Malahog Beach. Bali ito yung tinatawag sa amin na altar. Altar. Ito dito. Kung sa Palawan meron kayo dyan, meron din kami dito pinagmamalaki dito sa amin sa Samar. So itong lugar na to, wala pang dito banda, hindi pa masyadong nagkaroon ng yung parang develop. Maganda sana to pag nagkaroon ng mga gusto mag-invest dito, gawin parang El Nido. Kasi mga rock formation nila, ang gaganda Wala pang nagko-content dito, kaya kami pinunta namin yung, siyempre yung kasama ko pa rin yung kapatid ko. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so.
No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. Nakarating din tayo sa Taytay Island na to. Bali, since 2007, ngayon lang tayo ulit nakaapak sa lugar na to. Tagal na panahon, kaya parang na-excite na rin tayo na ikutin tong lugar ng Taytay na to. Kaya ito at kinuha natin ng video para maipakita natin sa inyo kung anong itsura ng island na to. Nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Ito nga pala yung sumalubong sa atin na napakalaking aso. Dito siya sa isla. Bali siya yung caretaker ng isla dito. Itong isla na to, hindi naman siya ganun kalaki, pero kung titingnan nyo, napakaganda ng buhangin na bato siya na parang corals na pagkabato. Yung pinong-pin na pagkabato. Ayan, tingnan natin yung buhangin niya, napakaputi. Ito namang isa, yung aso dito, ito parang mano siya sa tao. May pagka makulit siya at mahilig ipaglaro dito sa mga pumupunta dito. Dito nagdesisyon na tayong umuwi dahil mahaba-haba na yung oras na ginugol natin dun sa pamamasyal, kaya ito at nagdesisyon na rin kaming umuwi dahil mahaba-habang oras na yung video natin na ginagawa para hindi naman masyadong mainip yung mga nanonood sa ating YouTube channel. Dito nga pala sa harapan nitong altar, nung time na yon, siguro nag-aaral ako nung mga first year high school, kasama pa yung mga kong tatay. Bali dito sa harap mismo, yung sinasakyan nilang bangka na malaki, dito tumaob sa harap ng mismong altar na to, at may nagkaroon pa ng patay sa isa sa mga kasama nila. Sabi naman ng nagkwento, dito raw sa mismong harap ng altar na to, at nung time na yon, may nakita raw silang parang may humatak sa isa nilang kasamahan dito sa dagat habang lumalangoy. Kaya nung time yun, bigla daw nawala. Nung nakita nila, doon na nakita sa ilalim ng dagat sa may butas, doon na nakasalansan yung katawan ng tao, kaya mas lalong pinangingilagan ng mga tao yung lugar na to. Pero lilinawin ko lang guys, kwento lang naman ito sa isa sa mga survivor.